Let's go! My dear Libra, ang zodiac sign na walang bra. Hello, my dear! Nakasanayan ko na kamoy. Hello, my dear Libra. This is your second half of July. This is from July 16 hanggang sa katapusan, mga my dear Libra, and this is a general reading. Bago tayo mag-proceed, mga my dear, mag-reminder tayo para dun sa mga baguhan sa ating channel. My dear Libra, ang gagawin po natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, my dear, start tayo sa Oracle card, Angel Message, Libra, second half of July. Okay, let's go. Charan! Sabi ng iyong angels, may nakadikit. Okay, feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Okay, feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Okay? So, tapat natin sa ating top camera. Okay? Para sa mga gustong magbasa, eto po yung angel message. Sabi ng iyong angel message, second half of July, you need to feel good. So, kailangan, my dear, you need to practice to remove the negative energy on your body. Para magkaroon ng magandang resulta ang mga bagay na iyong ginagawa. Miriam Defensor, Santiago. Okay, so, minsan kasi mga my dear, meron tayong mga iniisip na gawin sa buhay natin. And then, meron pa pala siyang i-upgrade. Meron pa pala siyang, alam mo yun, bigger na upgradation, na upgraded na energy na pwedeng mangyari dun sa bagay na yun. Kaya na nagmamanifest ka lang. You are manifesting $1 million. Because you are feeling good. Diba? Throughout the process, my dear Libra, hindi lang $1 million ang nakuha mo. Naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Okay? So, let's go. My dear Libra, okay, remember, ang angel message, feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Okay? Let's go tayo, my dear, sa energy ng iyong past. Hindi to past, present, and future. Diretso na to sa past and then second half of July. Ibig sabihin, past and future lang siya. Okay, let me see, my dear. Regular set of cards to, my dear. Let me see ano nangyari sa nakaraan. Anong nangyari sa nakaraan? Libra. Oops. We have here the 4 of Pentacles. Ay, the 4 of Diamonds pala. Pero, this is Pentacles, okay? So, ano ba ang 4 of Pentacles? Okay? It's more on problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Hindi naman as in literal na para magkasama sila, my dear, hindi mo pwede mapaghiwalay eh. You are focused sa usapin ng pinansyal kung paano siya magiging maayos. Pero at the same time, wala ka naman kasing aayusin kung walang problema. So, kaya ko nasabi na magkasama silang dalawa. But so far, itong card na to is more on focus and concentration na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, ibig sabihin, may problema in the past. Kasi this is energy of Pentacles, okay? So, medyo busy ka daw in the past na mag-problem solving na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. More on money yung energy, my dear, ng nakaraan. Okay? So, punta na tayo, my dear, sa second half of July, 16 hanggang sa katapusan. Let me see. Uy, pumatong talaga siya. Okay, we have here the Queen of Spades. Okay? The Queen of Spades is the Queen of Wands. Okay?
So, sa energy ng Queen of Wands, my dear, this is your time to shine. Okay? This is your time to shine, my dear. Bibigyan ka, my dear, ng maraming pintuan, maraming bintana para maayos itong problema mo sa usapin ng financial. Ibig sabihin, you will be very busy sa second half of July para isagawa or bigyan katuparan ang mga bagay na iyong kagusto. May bigyan ng katuparan ang mga bagay na posibleng, ayusin ko lang mabigyan ng katuparan ang mga solusyon sa iyong mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ayusin ko lang kasi baka mali ang masabi ko, Day. Okay? Kasi you have here the energy of the Pentacles and the energy of action. And Queen to. Queen. Okay? Tingnan natin additional message. Kaya pala sinasabi that you need to feel good. Okay? You need to feel good every day. I feel good. Kasi pakiramdam ko, my dear, posible na meron ka mga minamanifest na it will take years. Years and years and years bago mo makuha, na pwede mong makuha sa napakaikling panahon as long as you will tune in with our Creator. The Creator of heaven and earth, of course. Diba? With the universe. Okay? Ulitin ko, my dear Libra. Meron kang mga minamanifest na it will take years for you to manifest. Years and years and years bago may manifest. Baka nga shootay ka na bago mo makuha yon. Pero because you have this good energy, you are tuned in with the universe, pwedeng mapaiksi yung period nung manifestation. Pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na araw, pwedeng 2 buwan lang, pwedeng 3 buwan, pwedeng yung 5 taon maging 1 taon. Okay? So, let's go, my dear. Additional message tayo, my dear. Far more than whatever I thought. Ulitin ko, my dear. Far more than whatever I thought. So, ibig sabihin, mas malayo pa sa inaasahan mo or higit pa kaysa sa inaasahan mo. Doon ko nakuha yung energy na pwede siyang i-compress sa isang napakaikling panahon. Makukuha mo siya sa napakaikling panahon. Okay, let me see. Additional message, my dear Libra. Second half of July. Libra, additional message. Patience is my virtue. Minsan dito ako napipikon. Yung ang tagal-tagal niya maglabas ng message, pero I need to take time, di ba? Let the universe give me the card that I needed for you. Okay, we have here, guess what? The Ace of Pentacles, ang alas ng kaperahan. Paliwanag ko pa ba? So, my dear, you need to think and feel positive and motivated sa second half of July. Okay? Parang ito yung challenge mo. Ito yung pagsubok mo, my dear. Deserve mo ba na makuha kung ano yung minamanifest mo? This is more on money, my dear. Umuulan ng pera very, very soon sa line-up mo. Ang alas ng kadatungan. Okay? Additional. So, ngayon ko nakukuha, my dear, na posibleng meron ka mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal in the past, sa energy ng 4 of Diamonds, na ngayong second half of July lang siya mag-o-open yung door. Kumbaga, eto, my dear Libra, trabahuin mo to para yung problema sa past, kung meron ka mang utang, kung meron ka mang mga ganito, meron ka mang mga minamanifest, gusto mo ng bahay, gusto mo ng kotse, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, this is the time for you to shine. Sabihin mo sa universe, deserve ko to. Karapat dapat sa akin to. Parang ganon. Okay? Next, Libra, is the energy of the Queen of Swords. Okay? Naramdaman ko dito, huwag masyadong mainipin. Okay? Kasi opposite to ni King of Swords. Si King of Swords, masyadong mainit ang ulo nun. Ito, mas kalmado yung energy ni Queen of Swords. Si King of Swords, pag nakagawa ng kasalanan noong unang panahon, pugutan ng ulo yan without conducting any investigation. Si Queen of Swords is, of course, patanungin niya yan, ikaw ba ang ganito ganyan, ganito ganon, okay? So, I guess, my dear, you need to take time. Huwag mong apurahin. Convert negative energy into positive. Okay? Kasi hindi magiging perfect ang araw-araw.
Mayroong araw, my dear, na gigising ka na parang wala ka sa mood. Meron gigising ka, my dear, na parang pagod na pagod ka na. Pero of course, my dear, you need to convert it into positive energy. Huwag ka masyadong aggressive. Kasi once na pinugutan mo na ng ulo yan at nalaman mong wala siyang kasalanan, hindi mo na may babalik yung ulo. Gets mo yung point? Gets mo. Okay? So you need to take it really, really slowly. Okay? Embrace the process. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. And of course, embrace it. Claim it. Kung nakikita mo pares silang may kamay, the Ace of Pentacles nakasahod ang kamay, the Queen of Swords nakasahod ang kamay, sinasabi dito na parang, amin na. Amin na. Bigay, give it to me, baby. Give it to me. Ganon. Ganon yun. Okay, let's go, my dear. We have here the Nine of Cups. My dear, you will be receiving it. Magugulat ka talaga dito, my dear. Nakakagulat, my dear, ang impact sa'yo ng second half of July. Nakakagulat. It's really amazing. Ang pagpasok nitong second half of July 16 hanggang sa katapusan kasi life transformation. No? Hindi man kaagad mangyayari sa second half of July, pero malaking impact. Ibig sabihin, kumbaga, kung lahat ng kung ano yung mga minamanifest mo sa second half of July, mangyayari siya. So be careful what you wish for, my dear Libra. Be careful what you wish for because you just might get it. Okay, my dear. Next card. Libra. Ang zodiac sign na walang. We have here the Four of Pentacles. Ayun yan. Yung Four of Diamonds sa taas, eto yan. Okay? Wala lang image yun kasi regular cards yun eh. Regular na bara yun. Pero ito yan siya. Kung i-convert mo sa tarot, ito yan siya. I-stack yung energy, okay? And nasa dulong-dulo siya. So, ibig sabihin, my dear, yung problema talaga ng past, masusolusyonan na talaga siya. Kasi nasa dulo siya eh. Bababa na tayo, clarification na tayo eh. So, parang nakaturo lahat pa ganito. Parang sinasabi, yung problema mo sa past, posible na siyang masolusyonan ngayong second half of July. Or posible na siyang gumapang, mag-umpisa na magbago, masolusyonan. Hindi ko siya nakukuha ng pagsampa ng second half of July, yun na yun. Pero may something, may pitik, may galaw sa second half of July, okay? Last 4 cards. Libra. You have here the High Priestess. Ang pinaka-paborito kong card sa lahat. Actually, hindi. The Magician. Pero gusto ko to pagdating sa energy ng spiritual. No? Kasi, pag lumalabas ang High Priestess, combination with the Ace of Pentacles, this is very magical. Lalo na sa usapin ng pinansyal. Magkakaroon ng panibagong ideas, creation, na may kinalaman sa usapin ng pera. Posible ka mag-start ng business, mag-start ng panibagong trabaho, something na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. It is just more on revelation. It's more on self-improvement, self-value. Okay na, pwede pala ako dito, pwede ko pala itong gawin to. Enhancement of energy, pwede din, my dear. Baka yung mga bagay na akala mo hindi mo magagawa mo, my dear, sa combination ng Alas, the Ace of Pentacles, and the High Priestess. Next, pero minsan napaka-overwhelming ng energy niyan. Kasi minsan, meron ka mga nare-receive na reality or parang katotohanan na minsan masakit. Pero sabi pa nga nila, always feel good. You need to feel good, okay? Kung meron ka mga malalaman na parang masakit or parang confirmation, magpasalamat ka na lang na i-confirm sa'yo ng buong may kapal yun. Huwag ka na masyado mag-emote. Ay, sinaktan niya ako. Ay, ginanito niya ako. Ay, wag. Huwag ka na mag-emote. Magpasalamat ka na lang at hinain sa'yo ang katotohanan. Ganon. Kasi, ano tong High Priestess na to eh? Para tong The Book of Revelation. Parang ganon. Pag dumarating. Pero nakatuon naman siya medyo sa usapin ng pinansyal. So, posible ang mga matuklasan mo ay, pera lang ang kailangan niya sa akin. Ganon. Okay, let's go tayo, my dear. Last 3 cards. We have here the Chariot. The warrior energy. Okay? You need to be a fighter. Yun ganun yung energy, my dear. Paglaban mo yung mga bagay na para sa'yo. Wala akong sinabi mambugbog ka sa kanto, ha? Paglaban mo lang, just believe on yourself. Believe na para sa'yo yung mga bagay na yun. Okay? Huwag ka masyadong nega. Sabi nga doon sa taas, feel good. Diba? Saan ka nakakuha? Yayaman ako. Ay, paso. Ano ka yayaman ng ganon? Wala yung mayaman ng ganon, dear. Wala. Dapat you always feel good. Magkakaroon ako ng ganito, magkakaroon ako ng Lamborghini, magkakaroon ako ng Ferrari, magkakaroon ako ng palasyo, yaman ako, maliligo ako ng ginto.
Mababayaran ko lahat ng mga utang ko. Ganon. Huwag mo sasamahan ng negative energy. Yayaman ako, sasampalin ko sila lahat ng pera dahil hindi ka bibigyan, ti. Yayaman ako, patutunayan ko sa kanila, papatayo ako ng bahay dyan, yung mga lupa nila, ari-arian nila, kakamkamin ko lahat yan, bibilihin ko lahat. Hindi ka yayaman yan, ti. Remember, negative energy yon. Okay? Although yes, ang gusto mo talaga yumaman, pero yung kasunod nun, pagigigante, negative pa rin. So, no. Erase. Okay? Next card, ayusin ko lang to. Next card, last 2 cards na lang tayo, my dear, at tayo ay maghihiwalay na ulit. We have here the Hierophant. Ang lakas ng card mo, my dear. This is energy of spiritual. Kailangan mo patunayan, my dear, sa ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa, na una, nagbago ka na. Pangalawa, deserve ko to. Pangalawa, hindi ko sasayangin yung mga blessing na ibibigay mo sa akin. So, you need to clear your mind. You need to clear your heart. Kasi, maski magdamit ka ng maganda, maski magsimba ka araw-araw, at magbanal-banalan ka dyan, hindi mo maluluko ang ating buong may kapal sa kung ano yung laman ng kaimbuturan ng puso mo. So, you need to do some cleansing. Kung gusto mong ma-receive to at mag-resonate to sa reading mo, sa buhay mo, you need to do some cleansing, my dear. Cleansing ang kailangan mong gawin. Okay? Paano yung cleansing? Hindi ako nagtuturo ng cleansing. Kanya-kanya tayo na pamamaraan ng cleansing. Pwede ka maligo sa dagat or kung ano man, or gumawa ka ng panata, mamanata. Maraming paraan, my dear. Do your own research kung paano gumawa ng cleansing. Wala ako sa lugar para sabihin sa'yo, my dear, ito ang paraan para mabawasan ang mga kasalanan mo at negative energy sa katawan mo. Ikaw yan. It's on you. Ikaw yan. Last card tayo, my dear. Last card. Para akong nakainom. Para akong lasing. Okay. We have here the 10 of Wands. All by myself. Mag-isa yung energy, my dear. Malungkot tong card na to. Pero itong card na to is parang konti na lang nandun ka na sa finish line. So, tama yung binibigay na energy. Yun nga lang, posible yung iba sa inyo, my dear, mag-isa nyo talagang itataguyod to, mag-isa nyo talagang ilalaban to. Kaya kailangan, you need to feel good talaga. Kasi mag-isa ka lang eh. Kasi, alam mo, my dear, nangyayari sa akin yan. Pag nagmamanifest ako ng isang bagay, tapos wala akong nakikitang tao sa paligid ko, nagtatanong ko, wala ba akong kamag-anak? Wala bang nagmamahal sa akin? Wala bang gustong tumulong? Ganon talaga eh. Sabi pa nga nila, ang daan papuntang success ay napakalungkot. So, kailangan mo masanay. Gusto mo maging successful, kailangan masanay ka maging malungkot. Ganon yun. Ganon ang naging motto ko in life. Okay? So, this is it, my dear. Okay? This is the single energy or parang kang pinababayaan dito sa card na to. Mag-isa mong binubuhat yung mga wands sa punta sa energy ng success. Okay? Bottom deck of the card is the King of Wands. Walang imposible kay King of Wands because King of Wands is energy of creation. Okay? So, kung gugustuhin mo, mangyayari talaga, my dear. Of course, hindi ibibigay sa'yo kung makakadulot lang din ng pinsala sa'yo at makakadulot ng pinsala sa ibang tao. Okay? The Ace of Swords, kailangan mo magsakripisyo. Meron ka mga bagay na kailangan baguhin sa sarili mo at umpisahan mo yan sa isip mo at sa puso mo and the rest will follow. Okay, my dear. Yan ang reading mo para sa yung second half of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and free to like, free to share, and free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!